Ika-25 ng Hulyo, taong kasalukuyan, biglang naglaho ang dalaga at wala ni isa ang nakakaalam kung saan nga ba ito nagtungo. Salmo 82:3-4. Bigyan ninyo ng katarungan ang mga dukha at ulila. Ipagtanggol ninyo ang karapatan ng mga nangangailangan at inaapi. Iligtas ninyo ang mahihina at mga nangangailangan mula sa kamay ng masasama. Tulad ng iba pang mga lugar sa Pilipinas, ang Zamboanga ay dinarayo rin ng mga turista dahil sa angkin nitong kakaibang ganda at mga pasyalang tunay na nakahahalina tulad ng mga dalampasigan, bundok, liwasan, at kilala rin ang kanilang lugar sa paghahabi at nagagandahang mga vinta. Ngunit sa kabila ng angkin nitong kagandahan ay ang ilang krimen o insidente na nagdudulot ng pangamba sa mga taong dito nakatira, gaya na lamang ng insidenteng nangyari sa isang dalaga. Sinasabi na nagpaalam lamang ang dalaga na magtutungo ito sa bahay ng kaibigan niya, ngunit hindi na ito nakauwi pa sa bahay nila dahil dilingid sa kaalaman nito ay may kapahamakang nakaabang sa kanya at ang pangyayaring tatapos sa kwento at pag-abot niya sa mga pangarap niya. Balikan natin ang hindi kanais-nais na sinapit ng dalaga sa Zamboanga. Alamin natin kung ano nga ba ang tunay na nangyari sa kanya at alamin din natin kung paano makakamit ng pamilya ang hustisya o kung makukuha nga ba nila ang hustisyang pinagdarasal at isinisigaw nila. Tutukan sa mga susunod na bahagi ng panibago nating istorya. Bago po natin simulan ang video natin ngayong araw ay pinagpapauna ko na pong sabihin na sensitibo po ang kwento natin ngayon at nangangailangan po ng matinding pangunawa. Wala po akong balak siraan ang sinuman tao, grupo o relihiyon na mababanggit sa episode na ito. Viewers discretion lang po para maiwasan ang pag-iisip ng anumang negatibong komento. At sa pamilya po ng biktima o mga biktimang mababanggit sa episode na ito, gusto lang po ipaabot ng LMNH TV ang pakikiramay at suporta sa tuluyan at mabilis na pagkalutas ng kaso. Maraming salamat po. Si Luella Akailat ay isang 17 taong gulang at residente ng Pasalobong. Siya ay nasa ika-11 baitang sa Culianan National High School at kung ilalarawan, maituturing siyang mabait at kamahal-mahal na individual sa kanilang komunidad. Ayon pa sa ibang mga nakakakilala sa kanya, si Luella ay mabait, matulungin, palakaibigan at maaasahan. Matalino rin ito, kaya naman marami itong kaibigan at kasundo sa kanilang lugar. Ang kanyang dedikasyon sa pag-aaral at pagiging aktibo rin sa iba't ibang aktibidad ay dahilan din kung bakit ito nakilala sa kanilang paaralan. Sinasabi na mula Isabela City ay lumipat sa Zamboanga City ang kanilang pamilya dahil sa nandoon ang trabaho ng kanyang ina. Lumipat sila sa nasabing lugar upang makapagpatuloy sa kanilang buhay, ngunit dilingid sa kaalaman na doon pala sila mababawasan at tuluyang babago sa kanilang buhay. Ika-25 ng Hulyo, taong kasalukuyan, biglang naglaho ang dalaga at wala ni isa ang nakakaalam kung saan nga ba ito nagtungo. Ayon sa mga magulang ni Luella, nagpaalam ito sa kanila upang magtungo sa bahay ng kanyang kaklase, ngunit hindi na ito nakabalik pa sa kanilang bahay. Dahil sa mga oras na lumipas at dahil sa dumidilim na rin, mas lalong tumindi ang kanilang kabat pangamba dahil na rin sa hindi naman ugali ng dalaga ang magpagabi sa labas ng kanilang bahay. Dahil dito, nagdesisyon na sila na humingi ng tulong sa mga kapulisan. Sinasabi na si Luella ay nakasuot ng kulay pink na blouse at maong ng mga oras na mawala ito. At sinasabi rin na huli itong nakita sa jeep malapit sa Culianan. Matapos ang 24 oras na pagkawala, dineklara na itong missing person. Ang balita kaugnay ng pagkawala ng dalaga ay parang apoy na mabilis na kumalat, lalo na sa iba't ibang social media platform. Lahat sila ay nagbabakasakali na matatagpuan nila ito ng buhay at nasa maayos na kalagayan.
Nag-post din sa Facebook ang mga nakakakilala kay Luella upang mapadali ang paghahanap dito at para na rin marami ang makatulong sa pamilya nito. Ika-26 ng Hulyo, ganap na 1:56 ng hapon, nakatanggap ang tanggapan ng Culianan, Zamboanga City Police ng report kaugnay ng natagpuang katawan ng isang babae sa masukal na bahagi ng Zone 3 sa Pasalobong, malapit sa Superhighway. Ayon sa report, isang 12 anyos ang nakakita sa katawan ng biktima. Sinamahan naman ng nakakita ang mga pulis sa lugar at doon nga ay nadatnan nila ang isang dalagang nasa kalunos-lunos na kalagayan. Medyo nangangamoy na ang katawan ng biktima at dahil sa suot nito ay agad ding nalaman ng mga otoridad ang pagkakakilanlan nito. Natagpuan nila na may strap ng eco bag na nakatali sa leeg nito at may pasarin ito sa kaliwang mata na marahil ay dahil sa sinuntok ito ng suspect. Bagaman may damit ang biktima ay natagpuan naman ang pang-ibaba nitong kasuotan sa tabihan nito. Kaya naman hinala ng mga pulis ay ginalaw muna ito bago tuluyang paslangin. Nakita rin ang mga gamit nito katulad ng kamera, bag, pati na rin ang rubber sandals sa tabi ng katawan at bukod sa mga gamit ng biktima ay may nakita rin silang paraphernalia na hinihinalang pagmamay-ari ng suspect. Ang biktima ay agad na kinilala bilang si Luella na noon nga'y sinasabing nawawala. Ang katawan ng biktima ay pansamantalang dinala sa St. Peter Funeral Homes sa Barangay Divisoria sa Zamboanga City habang hinihintay ang resulta ng sinasagawang post-mortem examination na makatutulong para ma-validate at mapatunayan kung ano nga ba ang nangyari sa biktima. Ang nangyari sa biktima ay agad na kumalat hindi lamang sa kanilang lugar kundi pati na rin sa social media. Ang mga netizens ay nagalit at nagbitiw ng mga negatibong komento para sa kung sino man ang may kagagawan ng karumal-dumal na pangyayari sa biktima. Nanawagan din sila para sa mabilis na investigasyon upang panagutin ang may sala at mabigyan ng hustisya ang pagkawala ng biktima. Si Congressman Olaso naman ay nagbigay ng pahayag na magbibigay siya ng 50,000 piso na pabuya sa kung sino man ang makapagtuturo sa taong may kagagawan sa biktima. Agad din na kumilos ang kapulisan ng Zamboanga City para sa isang malawakang investigasyon. Naghanap sila ng mga CCTV sa lugar na posibleng makapagtuturo sa huling nakasama ng biktima noong araw na mawala ito. At sumalang din sa ilang panayam ang ilang kaibigan ng biktima kung saan inihayag nila ang kanilang mga nalalaman kaugnay sa nangyari bago mawala ang suspect, lalo na at ang alam ng mga magulang ng biktima ay magtutungo ito sa bahay ng kaibigan niya at ito naman ang naging dahilan upang maaresto ang dalawang suspect noong ika-28 ng Hulyo taong kasalukuyan. Ayon kay Zamboanga Police Chief Colonel Alexander Lorenzo, na aresto na nila ang 29 na taong gulang na lalaki at isang construction worker na nagngangalang Nixon sa Avedra sa tinitirhan nito sa Zone 4 sa kaparehong barangay noong gabi ng ika-27 ng Hulyo. Si Saavedra ay tinuro ng isang menor de edad na testigo na siyang kasama nila na gumalaw at nagligpit kay Luella. Ayon dito, gumamit sila ng ipinagbabawal na gamot sa isang masukal na bahagi ng lugar nang dumaan si Luella at kinuha nila ang pagkakataong ito upang ito'y galawin at kitlin pa ang buhay nito. Dagdag pa niya, dahil sa impluwensya ng ipinagbabawal na droga, kaya niya nagawa ang krimen. Ang nasabing minor de edad naman na testigo ay nilagay nila sa custody of minors and conflict with the law compound sa Barangay Culianan upang masiguro ang kaligtasan nito. Si Nixon sa Avedra naman ay dinala sa Zamboanga City Police Station kung saan ito ay pansamantalang nakakulong. Si Saavedra ay nahaharap sa kasong paggalaw at pagpaslang at kasalukuyang naghihintay ng paglilitis. Dahil sa insidente, sinigurado ng mga pulis na magbabayad ang may sala at hindi sila papayag na may mangyari ulit na kaparehong insidente sa komunidad ng Zamboanga City. Ika-3 naman ng Agosto taong 2023, inihatid sa huling hantungan si Luella.
Bagaman nagdadalamhati ay nagpapasalamat naman ang pamilya ni Luella sa naging mabilis na aksyon ng Zamboanga City Police at sa ginawa nitong pagdakip sa may sala. Mabigat man para sa kaanak ng biktima na tanggapin ang mga nangyari, wala silang kakayahan dahil hindi na maibabalik ang buhay ni Luella na nawala at ang tanging magagawa na lamang nila ay tanggapin ang mga ito para sa ikatatahimik ng kaluluwa ng biktima. Ang nangyari kay Luella ay gumulat sa komunidad. Nagdulot ito ng takot sa iba pang mga naninirahan sa komunidad, kaugnay ng ideyang nakatatakot lumabas kapag gabi at walang kasama dahil hindi tayo sigurado sa taong posible nating makasalamuha sa ating daraanan. Ang kanyang pamilya rin ay nagluluksa dahil sa biglaan at hindi makatarungang pagkawala ng mabuti nilang anak. Bagaman nagpapasalamat sila sa aksyon ng mga otoridad, nananatili silang may tanong dahil sa sinapit ni Luella. Gayunpaman, magbabayad na ang may sala at makukuha nila ang hustisya. Maaga mang nawala sa mundo si Luella at naging mapait man ang huling karanasan nito bago ito tuluyang nawala. Kung nasaan man ito, tiyak na matatahimik na ito dahil nakulong na ang sospek at wala itong iba pang mabibiktima. Kaya naman mga ka-brotherhood, iba na ang panahon natin ngayon. Kaya naman, saan man tayo magtungo, palagi tayong mag-iingat dahil hindi natin alam kung anong mararanasan natin. Hindi natin alam kung sino at anong klaseng tao ang ating makakasalamuha. So ngayon, alam mo na ha.